Hello guys, good morning. Paano kumuha ng birth certificate online? Ganito lang pang gagawin nyo kung gusto nyo pong through online po kayo kukuha ng birth certificate. Punta lang tayo sa ating Chrome browser. Dito po sa may search engine, itype lang natin dito ang psahelpline.ph. Then search natin. Click natin ang order now. Kukuhanan ko kasi guys ng birth certificate ang aking anak. Dito, choose certificate type, birth, marriage, Senomore death. So, sa akin guys, birth certificate po ang kukunin ko. Then, lagyan po natin ng check itong mga checkbox dito. Then, scroll up. Click continue. Are you requesting for your own certificate? Sa akin guys, mag-request ako para sa anak ko. So, pipiliin ko tong for someone else. Then, dito, piliin ko lang po ang my daughter. Kasi, mag-request ako guys para sa anak kong babae. Then, scroll up natin. Basahin niyo po guys yung mga nandito para maunawaan niyo po kung ano po ang mga dapat gawin once na kumukuha tayo ng birth certificate online. Then, click natin ang continue. Request for your daughter's birth certificate. Dito po sa number 1, your name, sex, birthday, and valid government issued. So, kailangan natin dito ng government issued para once na mag-claim tayo ng ating na-request na birth certificate ay maipakita tayo dun guys sa magdi-deliver. So, click natin guys ang continue. Sa number 1 guys, yung mga information ng kukuha. Halimbawa ako, yung mga information ko guys. Your name, sex, and birthday. Lagay ko lang dito guys, female. Fill upan nyo lang po yung mga tinatanong dito. Your first name, your maiden middle name, your maiden last name, then your married last name. Guys, kapag sa birthday naman natin, ilagay nyo lang dito guys, your birthday, then year. Then scroll up natin, your government issued ID type. So, pipiliin ko dito guys ay yung UMaid ID. Then, click natin ang continue. Your daughter's name and birthday. Dito po natin guys, fill upan ang mga information na kinukuha na natin ng birth certificate. Halimbawa sa akin, birth certificate. Ilalagay ko lang po dito ang information ng aking anak. Kailangan guys, tama po yung mga ilalagay natin dito sa mga finifill upan natin. Your daughter's first name, your daughter's middle name. Sasagutan ko lang ito guys. Your daughter's birthday. Then, click natin guys ang continue once na na-fill upan nyo na po. Your daughter's father's name. Ilagay lang po natin dito. Her father's first name. Her father's middle name. Her father's last name. Ilagay lang po natin dito ang mga information. Make it sure guys na tama po yung mga ilalagay natin. Click continue. Your daughter's mother's. Your maiden first name, your maiden
middle name, your maiden last name. Ilalagay lang po natin dito guys. Then, kapag okay na, click natin ang continue. Your daughter's birthplace, kung saan ko po ipinanganak ang aking anak. Meron dito her birth country, her birth province, her birth municipality. Then, click continue. Then, click school requirement. Gagamitin ko po kasi guys ang birth certificate niya sa kanya pag-aaral. Dito, recipient, kung sino po ang magre-receive ng birth certificate. Ako pa magre-receive. House number and street name, ilagay lang natin dito guys. Kung saan tayo nakatira. Then, subdivision or building name. Fill upan ko lang guys. Delivery province. Click natin ito guys, delivery province. Kasi nasa Pampanga kami. Click natin ang Pampanga. Depende sa inyo guys sa kung nasaan kayo. Delivery municipality. Click natin itong arrow down. Piliin ko lang ito guys. Fill upan ko lang guys ang aking mga information. Delivery barangay. Delivery zip code. So, ilalagay natin dito guys ang ating zip code. Mobile number. Ilagay lang po natin dito guys ang active mobile number natin. Para once na magkaroon ng aberya, pwede tayo guys makontak. Then, ilagay natin dito ang ating email address. Dapat po yung active din. Then, kapag okay na yan, click natin ang continue. I-check natin guys kung tama po ba yung mga information na inilagay natin dito. Para pwede pa natin siya guys ma-edit. Bago natin i-continue. Dito guys sa copy, yung isang copy kasi nito is 365. Depende po kung ilang copy yung kukunin nyo. Kapag dalawa, 680. So dito lang tayo sa 1 copy. Isa lang kasi guys ang kailangan ko. Meron po siyang reminder. Basahin nyo po ng maigi. Are you personally the one who will receive the document or do you want to nominate an authorized representative? Sa akin guys, ako po ang mag-receive nitong document na to or nitong birth certificate. So, pipiliin ko tong I am the only one who will receive the document. Then, lagyan po natin ng check itong sa baba, yung sa may checkbox. Yung I confirm. Then, click natin ang continue. Ito guys, kailangan po natin magbayad. Pwede kayo magbayad through GCash, Paymaya, bayad online, 7-Eleven. So, ang pipiliin ko dito guys ay GCash. Click natin ang GCash. Click natin ang Pay using GCash. Then, mareredirect tayo niyan guys sa ating GCash. Ngayon, kailangan lang natin dito mag-login. Ayan guys. Kailangan natin magbayad ng 365 and click natin ang next. Magpapadala siya guys ng 6-digit authentication code. Ilalagay lang po natin dito. Halimbawa ito. Then, click next. Dito guys, kailangan po natin dito mag-login yung MP natin sa ating GCash. Then, click next. Ito na siya guys. So, click lang natin dito ang pay. 365 pesos. Then, click proceed. Yan guys.
your GCash payment successful. Ganun lang po ang gagawin nyo once na gusto nyong mag-order ng PSA online, then yung pagbabayad po ng ating PSA, ganun lang po kadali. Yun lang guys. Thank you for watching.